Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwan ni Kaliban na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggo ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magkaroon ng kapanatagan sa pananalig sa Diyos mula Kristo Jesus. At ngayon babasahin ko po sa inyo mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng Paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Cristo. At ayon po din sa mga taga-Hebreo, Kabanata 11, talata 29, ito po ang mensahe. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, nawari sa tuyong lupa. Ngunit nang tumawid ang mga taga-Ehipto, sila'y nalunod. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Korinto, Kabanata 1, talata 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoon Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makapag-isa sa kanyang anak na si Kristo sa ating Panginoon. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 6. Ito po ang mensahe. Ang pagmamahari sa mga bagay ukol sa laman ay magbubuli sa kamatayan. Ngunit ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 2, talata 6 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Hindi ba pinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Kayman kahit isa sa kanila ay hindi pinabayaan ng Diyos, maging ang buhok o nibibilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talata 4 hanggang 31. Ito po ang mensahe. Isipin na lamang ninyo ang mga uwak, hindi sila naghahasik, hindi nag-aaniman, wala silang bangan o kamali, hindi kamali. Gayon may pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo higit kayo mahalaga kaysa mga ibon? Sa lahat, pagsumukitan ninyong pagaliin kayo ng Diyos at ipagkakalob niya ang kailangan ninyo. Patuloy po natin. Apostol San Mateo, Kabanata 11, talata 28 hanggang 30. Ito po ang mensahe. Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nagpapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingahin ko. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mawabang loob, at pakasusuko kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat magiging dali ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating bumabahagi ng Mabuting Balita dito sa The Bible Evangelization. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at maybe sa banal na Panginoon Diyos. Ngayon po ay ipaliliwanag ko sa inyo itong mensaheng ito mula sa tema na magkaroon ng kapanatagan sa pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Diyos. Nais pong ipapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo na tayo ay magkaroon ng pananampalataya upang tayo ay may makapamuhay ng mayroong kapanatagan sa buong buhay na ito. O makapamuhay tayo ng magaan. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Upang tayo ay hindi maging balisa sa ating buhay na maaari tayong mapahamak o maaari tayong gawa ng di mabuti. Nagkakaroon tayo ng anxiety. So, problema sa material na bagay, sa ating mga kakanin, at iba't ibang bagay na nagdudulo sa atin ng kabalisahan, nagdudulo sa atin ng mga pangamba. So, yan ay mawawala sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Sapagkat isasalin natin sa Kanya ang ating buhay, ang lahat ng bagay. Kaya yung ating mga ginagawa ay tutulungan niya tayo para matuklasan natin ang mahusay na pamumuhay at tayo makapabuhay ng maayos. Ngayon, sa gabay ng Mabuting Balita ay at kung isa sa buhay natin yan, tayo ay hindi pababayaan ng Diyos sa anumang uri ng kapahamakan. Sa anumang uri ng mga banta sa ating buhay, sa ating mga kakanin, sa lahat ng bagay. So tayo ay bibigyan ng, tayo ay sasamahan ng Panginoon Kristo
tutulungan niya tayo sa buong buhay. Iaadya tayo sa mga masama, sa lahat ng uri ng hindi mabubuti. Tayo ay mawawala ng kabalisahan, pangamba kung tayo ay mayroong pananampalataya. Sapagkat tayo ay palagi natin naiisip na tayo ay palaging tayo ay sinasaling natin ng buhay natin sa Diyos at tayo ay pagpapalain ng Diyos na makapabuhay ng mga. So, protektahan niya tayo. At ang kailangan lamang natin ay isang buhay ang mabuting balita at iwasan natin yung pagkakamali. Upang yung pagkakamali niyan, yan yung magdudulot sa atin ng mga kabalisahan higit. Kaysa doon sa pangkaraniwan na tayo ay, ang paligid ay may masama ang paligid, tayo ay problema sa ating pang-araw-araw na material na pangangailangan, yan ay hindi natin po problemahin yan. So, kaya tayo ay nagkakaroon ng kabalisa sa mga bagay na yan at nakagagawa tayo ng mga. So, huwag tayong gumawa ng masama para tayo ay hindi matagdaling kabalisa sa mga bagay na yan at tayo ay hindi humina ang ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Tapos, tayo ay alagaan ng ating banal na Panginoon sa pamumuhay na ito hanggang sa buhay na ito. Kapag sabagat sinabi ng banal na Panginoon, tayo aalalayan niya hanggang sa wakas. Tayo ay tutulungan at protektahan niya kung tayo mananatili sa kanya kaya sa buhay natin ang mabuting balita. Kung tayo magkakamali, tayo ay agad ay humingi ng kapatawaran upang sa kanya ito ay hindi maging dahilan para tayo ay mapahamak. Tayo ay muli niyang tutulungan na makapamuhay na muli para tayo ay hindi mapahamak sa namang uri ng ating mga nagiging pagkakamali. So kaya isaling natin sa Diyos ang ating buhay, ang ating kinabukasan, at tutulungan niya tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo ay magkakaroon ng kapanatagan with faith in God through Christ. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, lumapit tayo sa Kanya at tayo ay Kanyang pagpapahingi ng ating kaluluwa. Ibig sabihin, hindi tayo bibigyan ng mabigat na pasanin ng Panginoon sa Kristo. Magaan lamang yung dalahin natin sa bumuhay na ito. Hindi ba tipong mga parang ang pagtatrabaho parang pumapasa ng isang sakong bigas, ay hindi may mga 1 kilo na lang siguro papasanin. Mga tipong ganun na kabigat ang pinapapasang sa iyo. Kasi ano man yung profesyon mo sa buhay. Ibig sabihin, nagiging magaan sa iyo kahit na ito ay maliit o malaking bagay na gampanin, magaan lamang sa iyo sapagkat yan ay binigay sa iyo ng Diyos dahil kakayanin mo yan. So tayo naman ay may kanya-kanyang gampanin mula doon sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay, mayroon ng presidente hanggang sa mababang profesyon. So ngayon ay, hanggang sa technical, ba? So ngayon, yan lahat ng mga yan ay mahirap na bagay yan. Wala namang madali. Pero nagiging madali ang mga bagay sapagkat yan pinakakaya sa iyo ng Diyos. Madali para sa iyo yan. Flexible ka sa mga bagay na yan. Hindi mo gagampanin ng isang bagay na hindi mo kakayanin. Bibigay sa iyo ng magaan ng Diyos ang pamumuhay na magaan para iyo. Parang ganun lang kasimple dyan sa mga kung dadaanin natin sa isang trabaho o profesyon na ating ginagawa sa ating mabuhay para mabuhay tayo. Bibigay sa iyo yung trabaho na susuted para sa iyo. Para hindi ka mahirapan, hindi ka pating ka, baka bigyan ka ng office work. Matipong ganon. Kung medyo bardagol ka, ay mo siguro ng mga libandang sako-sako kumpra, mga tipong ganon. Magaan lang sa iyo yun. Kasi malaki ka. Pero kung maliit ka, syempre, hindi mo kayang buhatin yun. Kung pamapasan sa iyo yun, napakabigat yun, di ba? Hindi mo magagawa. Pero kung bibigyan ka ng bagang trabaho, ay magagawa mo. Makukonsolidate ang lahat ng gawa, magkakatulungan tayo. Di ba? Ganun na kasimple yun. Katas tayong lahat. So ngayon ay, huwag tayong problema sa mga nangyayari sa ating paligid in faith in God. So, tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya para tayo ay kanyang protektahan, tulungan sa pamumuhay. Yan ang kailangan natin para tayo ay hindi magkaroon ng kabalisan sa ating pamumuhay. At yan ay pangako at pagpapala ng Diyos sa atin hanggang sa buhay na walang hanggan. So, muli ay sana na nagabay ng Panginoon, nagabay mo naman din sa inyong spiritual na bumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan ng spiritual at ang mga gabay na ito ay makagabay sa inyo upang hindi kayo magkamali
sa inyong pamumuhay maging pag-asa at maging gabay upang maging matibay kayo sa paggawa ng pamumuhay na may pananampalataya at mabuting gawa. At hindi kayo magkakamali o naiinganyo sa masama. At ano man ang nangyayari ay sinasabi Diyos sa Diyos ito para magawa nyo ang mga bagay na ito at palampasan nyo ano ang mga bagay na mahirap. Kaya tayo ay hindi papabayaan ng Diyos. Hindi niya papabayaan na subukin tayo ng sinuman na sa pamamagitan na hindi natin kaya. Kakayanin natin anumang bagay na darating sa ating buhay. In faith to God. Basta't huwag tayong magkakamali o pag-uukulan ay mga bagay na ukol sa laman, kundi baka spiritual. Sa ngayon tayo ay malalagpas sa bumuhay na ito at magkakaroon tayo ng kaligtasan. At muli, sana patuloy tayong gabayan ng Banda ng Santa Maria ng kanyang pagmimilagro at kaliwanagan sa pagbabagi ito ng mabuting balita at kayong maliwanagan sa ating pagbabagi at italimain ng mabuting balita. Higit sa lahat ay yung pagkinig ay pakinggan nyo ang ating binabahagi ito o pakinggan nyo at basahin ng mabuting balita at ito pa rin ito. Gawin ito upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan espiritu. Salamat tayo sa gabay ng ating mga Panginoon Diyos ng mga pag-himala. Hindi lamang doon sa ganyang klase ng mga paghihimala ng mga apa-aparisyon. Kundi maraming himala na gabay ang ating banal na Panginoon Diyos sa pang-araw-araw natin ito. Sa iba't ibang mga bagay, hindi lamang sa ganung klase ng mga spiritual na paghimala, kundi yung practical na bagay ay igagabay sa atin na tayo naaadya, sama-sama binubuyan tayo ng ating mga kakanin, kagaya nga ng ating ibinabahagi ngayon, nagkakaroon tayo ng kagaanan sa bumuhay sapagkat tayo binibiyan ng ating banal na Panginoon Diyos at ng Panginoon Jesucristo na tayo ay maging magaan sa ating bumuhay at maging maluwag sa ating bumuhay ang ating status in life, ano man natin ginaan. At binigyan tayo ng kagaanan na ating dapat atahan. Yun. At doon sa Interfaith Unity, maliwanagan na natin mga reliyon, maging walang reliyon, magkaisa tayo sa ating iba't ibang pinaniniwalaan. Magpairal tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, pamamahalan, pagtutulungan. At maging ehemplo tayo nung nagkakaisa mga bansa, matulungan natin na nagkakaisa ang mga bansa sa pagkakaisa, kapayapaan. Lahat ng lahi, mga organisasyon at mga DP. Sa gayon ay naiiwasan yung mga digmaan na kahit na mayroong United Nations, kahit na mayroong paniniwala pa ay hindi mawawala yung sigalugan. Yung CBCP and Vatican Church, maliwanagan kayo ni Banda ng Santa Maria at pagbunurin niyo patuloy ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan dito sa pamabahagi ng The Bible Evangelization, tayo ay patuloy nating mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita at gabay ng banal na Santa Maria. Sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo at patuloy kayong mamahala ng mabuti, matuwid, mabuting pamamahala, patas, justisya at karapatan ng bansa. At doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo ay at lokal na kapulisan, kayo ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria at patuloy kayong mamahala ng mabuti, matuwid, patas, makatarungan. At doon sa aming parokya sa Infanta Quezon, maliwanagan kayo ni banal na Santa Maria at tuloy niyo pagbuklogin ang mamaya ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Magandang hapon sa inyong lahat at sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa pamabahagi natin na Bible at kakibat ang pagpapala ng kaliwanagan ng Santa Maria at tayo ay makatugon o makasunod sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos at patuloy tayo manampalataya sa. Magandang hapon sa inyo lahat.